Hi guys! Welcome sa aking channel. So, ang ating pag-uusapan ngayon is all about love tips. Magbibigay ako ng mga simple bagay, lalong-lalo na sa mga girls. Pero of course, hindi lang sa mga girls, pwede rin sa mga boys. Yung mga bagay-bagay na yung iiwasan natin para lalo tayong mahalin ng ating partner at para lalong magiging matatag, strong ang iyong pagsasama. So girls, samahan nyo ako. Hindi lang para sa girls to, kundi para sa lahat. So tara! So, yan nga, girls. Tulad ng sabi ko, hindi lang para sa girls, kundi para sa lahat ng my partner. So, ang number one para sa akin, ang number one na iwasan natin is yung kino-compare natin yung partner natin sa iba. So, yun, avoid comparing your partners to others, hindi ba? Kasi each individual naman is meron silang weaknesses. Lahat, bawat naman isa sa atin is meron tayong weaknesses at saka syempre meron din tayong strength. So, kung halimbawa yung partner mo is mahina siya sa ganitong bagay, huwag mo siyang ikumpara sa iba. Instead, natulungan mo siya para ma-overcome niya ang kanyang weaknesses, hindi ba? Kasi nakakasakit ka ng damdamin kung kino-compare mo yung partner mo sa iba, hindi ba? Siguro naman bago mo siya sagutin is alam mo na kung ano yung mga weaknesses niya, diba? So, minahal mo din kung ano yung weaknesses niya. So, why you need to compare your partner sa iba, hindi ba? So, pag kinompare mo yan, nakakasakit ka ng damdamin. Diba? Ikaw ba kung halimbawa kinompare ka sa iba din or sa kaibigan mo, di ba masasaktan ka? So, pangit yung ganyan na kinukumpara yung partner sa ibang tao. So, ayun, ang number one para sa akin is avoid comparing your partner to others, hindi ba? Kayo ba? Gusto nyo ba na kinukumpara kayo sa iba, hindi ba? Ayaw nyo yung ganyan, di ba? At saka, lalo kung halimbawa yung ito, number two. Huwag mong i-compare yung present partner mo sa iyong ex-partner, hindi ba? So, your ex should stay in the past. Huwag mo siyang laging binabanggit. Lalo kung halimbawa, meron siya, yung present na boyfriend mo or girlfriend mo or yung partner mo, meron siyang binigay sa'yo na medyo mura-murahin or what, kino-compare mo yung sa sabi mo, yung ex ko is ganito yung binibigay niya, bakit ikaw ganito? Or yung ex ko is mas magaling siya sa ganito, ikaw hindi. So, yun yung sabi ko na avoid comparing lalo doon sa ex-boyfriend mo, hindi ba? Kung hindi ka naka-move on sa ex-boyfriend mo, edi hiwalayan mo na yung present mo, hindi ba? Anong reason? Bakit mo siya kino-compare? Bakit mo kino-compare yung present mo sa ex-boyfriend mo, hindi ba? Ang pangit yung ganyang ugali, hindi ba? Kung hindi ka naka-move on, edi wag ka munang pumasok sa bagong relasyon kung lagi mo lang din naman binabanggit yung ex mo sa present mo ngayon. So, yun, avoid comparing yung present mo sa ex mo. Tsaka huwag mo siyang laging binabanggit. Yun. So, okay? So, yan yung pinaka-iiwasan natin. Lalong-lalo na sa atin na mga girls. Okay? So, yun. Avoid comparing your present sa ibang tao. Lalong-lalo na sa iyong ex-jowa. At saka, number two, yung isa pa, number three is, yung iwasan mo na maliitin siya. Don't belittle your partner, hindi ba? Kasi sobrang parang hinihiwa yung puso mo, yung para pakiramdam mo pag minamaliit ka, hindi ba? Anong tawag doon?
nakakano ng self-confidence kung minamaliit mo yung partner mo. So, why not na instead na maliitin mo siya kung ano yung kahinaan niya is tulungan mo siyang mag-grow, hindi ba? You need to help each other na mag-grow at saka tulungan mo yung partner mo na labanan niya or lampasan niya kung ano man yung kahinaan niya sa buhay, hindi ba? Kasi tulad nga na sinabi ko kanina, lahat tayo is may mga kahinaan. Okay? So, yon number 3 is iwasan mo siyang maliitin. Huwag mong maliitin yung partner. Okay? At saka ito ang pinaka-importante, hindi ba? Yung iwasan mong lumandi sa iba. Alam mo naman na may alam mo na may jowa ka na, hindi ba? So, bakit ka pala lumalandi sa iba? Kung hindi mo na mahal yung present mo, sabihin mo siya ng harapan, sabihin mo na nawala na yung pagmamahal mo sa iba, bago ka lumandi ng iba. Kasi kahit naman ikaw, gusto mo ba na yung partner mo is may nilalandi na iba? Ayaw mo, di ba? Masasaktan ka, lalo sa mga babae. So, yun, iwasang lumandi sa iba para magiging strong ang iyong pagsasama. So, yun. Makipaghiwalay ka sa present mo bago ka lumandi sa iba. At saka ito, iwasan mong yung laging nakadikit sa kanya, lagi, yung para kang linta na nakadikit sa kanya. Kasi kung laging every now and then is message mo siya, tinatawagan mo, chine-check mo kung asaan siya, kung ano yung ginagawa niya, is parang di ba nakakasawa yung ganyan. Hayaan mo siyang magkaroon bigyan mo siya ng space, hayaan mo siyang sumama sa kanyang mga kaibigan, at saka ikaw din, gumawa ka din ng something na libangan mo, hindi lang yung buhay mo is umiikot lang sa kanya, yung para ka ng linta na nakadikit sa kanya na maya't maya tinatawagan mo siya, chine-check mo siya. Wala ka bang ibang gawin kundi i-check yung partner mo? Diba? So, instead na siya lagi yung chine-check mo is, why not na makipag-join ka din sa mga iba mong friends, hindi ba? Kasi alam mo, the more yung lagi kang nakadikit sa kanya, lagi mo siyang chine-check, paano kanya mamimiss kung laging andyan ka sa kanya, hindi ba? So, kailangan na bigyan nyo din ng space ang bawat isa. Para kung halimbawa hindi kayo nakita ng isang araw, di ba parang pag nakita na kayo is andyan yung parang na-miss nyo yung isa't isa. So, ayan girls, ito ang advice ko sa inyo. Gawin nyo to para lalo kayong mahalin ng iyong boyfriend. Pero tulad ng sabi ko, hindi lang sa mga girls, hindi lang para sa mga girls to. Okay? So, ayan guys. Thank you for watching. Anong gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? Please comment down below. At saka, kung pwede is, pwede akong humingi sa inyo ng simpleng favor lang. Please do like the video and bigyan niyo ako ng kahit isang thumbs up. Okay? So, please do like the video and maybe you can consider it to subscribe to my channel. Okay, so thank you guys. Thanks for watching.